pray. Okay. Let's go to the presence of God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa umaga na to. Panginoon, be in our midst, Lord. Makita namin, Panginoon, yung beauty mo. Panginoon, forgive the one who teaches because you know my sins are many, Panginoon. And as we talk about your word today, Panginoon, buksan mo yung puso namin, buksan mo yung isip namin, Panginoon. Destroy all the lies of the enemy. Give us new perspective, fresh revelation coming from you, Panginoon. May your word penetrate, Lord, deep within our hearts, Lord, so that we can grasp, Panginoon, yung lahat ng bagay na gusto mong sabihin sa amin. That your word, Panginoon, is something that we may feel, Panginoon, as we hear your word today, Lord. I only have, my goal today, Lord, is to be clear, to be concise, Panginoon, and at the same time, that your word penetrate, Lord, to the hearers of your word, Lord. May you remind us, Panginoon, that every word na nagagaling sa pulpit, Panginoon, comes from you. And this is the very words of God, Panginoon. That's why we are longing to see it. We are longing to savor it. We are longing to see, Panginoon, and savor, Panginoon, yung beauty ng anak mo, beauty ng ginawa niya, Panginoon, at beauty and the wonderness, Panginoon, kung sino ka, Panginoon. Because, Lord, who you are is enough, Panginoon, so that we can live this life, Panginoon, victorious, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Reveal yourself to us as we hear your word today. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po for participating. So, let's start. Okay, so yes, last week we talked about evangelism, no? And how important it is na makita ng mga tao yung mga changes na nangyayari sa buhay natin. And this is parang part 2. Parang nauuso sa atin na may part 2, may part 1, may... And parang ito naman, it's more on, ano ba? The parang deeper understanding nung how does God work through evangelism, through the message, sa puso ng mga makasalanan, so that they can respond to it correctly. And at the same time, focus natin yung messenger, tsaka yung hearer ng message, and the message itself. Okay? And then, ano yung mga naging problems ng Christianity ngayon na nakikita ko, na-observe ko, na parang nagiging maling gawain natin as follower ni Jesus. Okay, so understanding evangelism in its nature. Ayan. So, the nature of Christian conversion, familiar po ba kayo sa conversion? Ibig sabihin lang po ng conversion, from death to life. Christianity is not about from being good to better, this from bad to good. No, hindi po yun yung Christianity. Hindi po yung tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible is from death to life. We are dead in our trespasses and sins. When we believed in Jesus, we are alive. Binuhay ka. Dati kang patay, binuhay ka. Ayun po yung message. And then, what the gospel is not, ano po ba yung mga contenders ng gospel? Ano ba yung mga kalaban ng gospel sa current cultural moments natin? And then, what is the gospel? What is the real gospel? Because there are a lot of gospel out there. And then, what the gospel solves? And then, how do we practically share the gospel? Parang, hinihingal ako. Understanding the nature of Christian conversion. So, these are some of the verses that are controversial, pero I just want to make it clear for you. Tagalog siya. Tinagalog ko para maintindihan natin. John 1:12. This is about how you become a child of God, or paano ka naging mananampalataya ni Jesus. Sabi dito, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak. So clear tayo doon, di ba? Sinasabi natin na sino lang yung mga tumanggap sa Panginoon, sila lang po yung mga anak. Masakit tanggapin, pero yung mga hindi tumanggap sa Kanya, hindi po niya anak. And if you go to John chapter 3, sinabi din doon,
ang lahat ng hindi tumanggap sa Kanya are already condemned. Ibig sabihin, yung galit at buot ng Diyos ay nandoon sa mga tao na hindi tumanggap sa Kanya. Okay? Clear tayo doon. Ngayon, kung tumanggap ka naman, kayo ay magiging anak ng Diyos. Ito yung para sa mga tumanggap, sa ating lahat. Hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan. Okay? Hindi dahil nilabas ka ng nanay mo. Sa kagustuhan mo. Hindi dahil sa kagustuhan mo. Doon tayo nagkakaproblema. Or sa kagagawa ng tao. Heto din. Kasi marami tayong mga false belief dito eh. Kundi ayon saan daw? Sa kalooban ng Diyos. Naging anak ka ng Diyos, hindi dahil gusto mo, or hindi dahil sa kagagawan na nag-share sa'yo. Saan daw? Dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya ka naligtas. Okay, tapos ang preaching natin sa mga tao, tanggapin mo ang Panginoon. Wala pong mali doon. Pero if you read this, may confusion. Okay? Okay, so, expound pa natin para mas maintindihan natin. Okay, sabi dito, this is about Nicodemus, Jesus. Lumapit si Nicodemus sa kanya. Tinanong niya si Jesus, sabi niya, paano ba nagiging born again? Sabi ni Jesus, umiihip ang hangin kung saan nito at kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito manggagaling at saan ito pupunta. He is talking about the Holy Spirit. Sabi diyan, gaanoon din ang bawat ipinanganak saan daw? Sa Espiritu. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na nakilala ang Panginoon, tumanggap sa Panginoon, dahil daw saan? Dahil the Holy Spirit brings life. Anong sabi ng Bible? The resurrection power of the Spirit. Why? Because yung mga tao na nampalataya kay Jesus, dati silang patay. Ang ginawa ng Holy Spirit, through the preaching of the gospel, the real gospel, binuhay yung mga patay. So tayong lahat na nandito sa church ngayon, tayong lahat patay. Wala tayong kakayanan na mag-respond dun sa tawag ng Diyos. Kaya hindi sapat yung sasabihin ko sa inyo, tanggapin mo ang Panginoon. Why? Because there's no message of the gospel there. Yung pagsasabi natin na tanggapin nila ang Panginoon is not the gospel. Okay? So ganito, the Holy Spirit can only work kapag pinreach mo yung gospel. Pero pag hindi mo pinreach yung gospel, hindi mag-work yung Holy Spirit dahil ayun yung instrument na ginagamit niya para buhayin yung mga patay. Okay? Palalimin pa natin ng isa pang step. Sorry. Walang maliligtas apart from the regenerating. Ibig sabihin lang ng regenerating is God making a person spiritually alive. Work of the Holy Spirit in the heart of a sinner. So, parang si Cinderella. Si Cinderella ba yung hindi, si Sleeping Beauty pala. Di ba si Sleeping Beauty? Ano ang pwedeng makapagbuhay sa kanya? Halik ng Prince Charming. Tayong lahat, ganun din. Yung halik ng Prince Charming is the gospel. Ayun lang yung kayang bumuhay sa atin. Kahit anong sampal, kahit anong itapon mo sa ilog yung bangkay o yung katawan ni hindi siya magigising. Only the preaching of the gospel can make a dead person's heart alive. Ayan, okay. Ito yung gusto ko makita nyo. When you preach the gospel, ito yung mga bagay na dapat tinitignan natin. If they really, truly understand yung sinabi natin. Okay, number 1. Ano yung Holy Spirit? Ano daw ginagawa ni Holy Spirit? Convicts a sinner kung gaano kalaki at karami ang kasalanan nila.
When we preach the gospel ba, do people see kung gaano kalawak tsaka kalaki yung kasalanan nila? That's the question. Number 2, ipinapakita that even their best deed ay maluming basahan sa harapan ng banal na Diyos. Ang tunay na mga tao na nakakilala sa Panginoon, alam nila na even their best deeds, basahan sa harap ng Diyos. Kasi ito yung problem sa atin marami akong mga nakikita na Christian sila, pero do you really understand how sinful you are that even your good works cannot save you? That even your good works, yung pagpunta mo ng church, pagtugtog mo dito, paggawa mo ng mabuti, hindi siya pwedeng maging contribution sa pagligtas ng Diyos. Go to Christian friends. Yung mga tao na nagsasabi na Christian sila, tanungin mo kung if this is true to them. Because if not, baka ibang Diyos yung ibigay mo sa kanila. Number 3, demonstrate to them the sufficiency ng ginawa ni Jesus. The reason why mahalaga yung una at saka yung pangalawa, because hindi magkakaroon. Kumbaga parang kailangan mo munang ipakita yung dark reality ng mundo, dark reality ng kasalanan nila, para magkaroon ng malaking liwanag yung ginawa ni Jesus para sa kanila. Because without darkness, para saan pa yung light? Diba? So, ibig sabihin, we need to expose sinners' sin para makita nila yung laki din ng ginawa ni Jesus para sa kanila. And that's the Holy Spirit's work. Ito sa Ephesians. Bago pa likhain ang sanlibutan sa ating lahat, pinili niya na tayo upang maging Kanya. Ibig sabihin, para maging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ito yung sinasabi ni Pastor Rodel na sumampa ka, you are in Christ, di ba? Upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. That's the goal. Kaya aniligtas ng Diyos. Para maging walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig daw ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan daw nino? Ng good works ba? Ng pagiging mabuting tao ba? No. Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Hindi pa kini-create ng mundo. Si Kuya Ron, pinili na ng Diyos. Si Mama Sel, pinili na ng Diyos. Si Pastor Alvin, pinili na ng Diyos. And that is the reason why nandito kayo ngayon sa church. Hindi yan random, di ba? Yung ang daming tao, binato, sino nakasalo? Kasi ganun yung inasa thinking natin na ang pagpili ng Diyos, kung sino yung pinakamalakas sa kanila, magbabato ako kung sino makakuha ng panyo. Siya yung pipiliin ko. Hindi po ganun yon. Yung pagpili po ng Diyos, galing sa pag-ibig niya. Si Mama Sel, pagbubuhusan ko ng pag-ibig ko. Personal po yun na pagpili. Hindi yun yung, ibabato ko kung sino makakuha, siya yung pinili ko. Ibig sabihin, kung sino yung pinakamalakas, siya yung makakakuha nun. Kaya yung pagpili ng Diyos, walang standard. Ano sinabi ng Bible? It is according to His pleasure and will. Hindi yun something na pwede mong i-manipulate. Okay? Next. Ano pa sinabi ni Jesus? Si Jesus to. Sabi niya, hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa'yo. Ayan, di ba? Ginagamit namin to nung high school kami. Pag may maganda, John 15:16, alam mo ba yon? Hindi mo ako pinili, pero pinili kita. Ganda mo joke lang. Joke kasi yun dati nung kabataan namin. Na, wala kang magagawa. This is the very word. Joke lang. Ginamit pa yung word of God. No? Pinili mo ako pinili. Pero pinili kita Magagawa ka ba? Anyway.
In short, okay, ang ating salvation, conversion, at pagbabago ng puso ay bunga lamang nagpagpili ng Diyos sa atin bago niya pa likhain ang mundo. Ayan daw po yun nangyari. Ibig sabihin, tinanggap mo si Lord dahil una kanyang tinanggap. Pinili mo siya dahil una kanyang pinili. It's like, nakita niyo yung door. Yan, yung door sa likod. Maraming mga taong dumadaan, kunwari. Hindi, doon na lang, yung door na lang natin sa LPCF. Maraming nakakakita nun, Christian church. Titingin lang doon. Kasi alis na. May mga tao din na, Christian church. Titingin-tingin. Ay, parang hindi church. Ganun. Parang iba, parang may mga chemical doon sa dulo. So, malis na. Pero, may mga tao din na kumatok. Pam, pam. Pero, ang illustration is, pagkatok nila, pagbukas nila ng pinto, may malaking karatula dyan sa harap. Pinili ka na ng Diyos bago paliklain ng mundo. Akala natin, tayo yung pumili sa Kanya. It's because of our will, our power. No, hindi. Pagbukas mo ng pintuan, may malaking karatula, you are chosen before the foundation of the world. Nakita niyo po yung conversion natin. Hindi siya galing sa kakayanan natin. It's because of His will. It's because of His love towards you, the sinner. Towards us, the sinner. Summary, tinanggap mo si Lord dahil una kanyang tinanggap. Pinili mo siya dahil pinili ka na niya. Minahal mo si Lord. Anong verse yan? Alam, di ba verse yan sa Bible? 1 John. Nalimutan ko yung number. Si Tatay Edang may alam. Joke lang. Minahal mo si Lord dahil una kanyang minahal. Sa English, you love Him because He first loved you. Why? We cannot love God unless ma-experience mo yung pag-ibig niya. Para mga bata, malalaman ba nila what love is all about if you don't allow them to experience your love firsthand? Hindi, di ba? They will only know it when they experience it. Kaya nga yung mga bata, pag hindi nila na-experience yung pag-ibig, hindi rin nila alam kung ano ba talaga yung pag-ibig. So tayo mga tao, if we want to know what love is all about, we need to see who Jesus is. Because He is the very love itself. Siya yung pag-ibig. God is love, right? In other words, nangyari ang lahat ng ito dahil siya ang nag-first move. Kala kasi natin tayo nagpa-first move eh. Hindi. Si Lord ang nag-first move, kaya ka naligtas. Kaya sinabi ni Jonah, di ba? Ano sabi ni Jonah? Salvation is of the Lord. Salvation daw is only of the Lord. It's not us who saves. Bakit mahalaga? Okay, kasi ganun tayo eh. Ano ngayon? Bakit kailangan malaman yan? Number 1, mawala ang ating kayabangan. Kasi sometimes, galing ko mag-share, oh. Alam ko lahat eh. Hindi po dun yun. Kahit gaano po kayo kagaling, if the Holy Spirit will not work, no one will be saved. Pero tayo po, faithfully, we preach the gospel regardless. Kaya nga si Isaiah, di ba, tinawag siya. Okay, tatawagin kita, Isaiah. Magpipreach ka dito sa nation na to. Pero walang makikinig sa'yo, ha? What? Di ba? Parang, tinawag mo ako, Lord. Tapos sasabihin mo sa akin, walang makikinig. Bakit mo ba ako tatawagin? Ganon din tayo mga Christians. Tinawag tayo ng Diyos to faithfully preach the gospel, pero hindi tayo yung magliligtas. Ang ginagawa lang natin is kinakalat natin kung saan-saan yung message. Okay? Maniwala sila o hindi na natin problema yon. Ang goal natin is to proclaim it. Maghasik. Okay? Tanggarin ang control sa ating kakayanan. Diba? Makita na ang salvation ay bunga lamang ng kapangyarihan ng Diyos sa puso ng makasalanan. Saan? Through
the gospel. Without the gospel, without the real gospel, walang maliligtas kahit sino sa atin. Ngayon ang tanong, pinili naman pala ng Diyos eh. Bakit pa ako magpipreach? Maliligtas naman pala. Yun lahat ng pinili ng Diyos. Bakit pa ako magpipreach? Ito tanong. Alam ba kung sino yun? Hindi. That's why we preach anywhere. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga tinawag ng Diyos. Okay? We faithfully preach the gospel continuously. Reminder before evangelizing someone. When you evangelize someone, reminder na hindi nakasalalay sa galing, talino natin, ang kaligtasan ng isang tao. Kaya wag mong sasabihin na, dadaling ko kay Pastor Raymart siya mag-preach. Hindi po. Kahit sino po gagamitin ng Diyos para iligtas kahit sino. Ayan. By the proclamation of the gospel, anyone can be saved. Even if hindi tayo magaling, matalino, kailangan lang natin na clear at tama ang gospel presentation. Clear at tama. What the gospel is not. Ano nga ba yung hindi gospel? Ano ba yung hindi gospel? Why? Bakit ko binibigyan ng emphasis to? Because, okay. Diba nasa Galatians tayo, kakatapos na. So, pag binasa nyo to sa chapter 1 ng Galatians, sa lahat sa other books of the New Testament, wala kayong makikita na ganito kagalit si Paul. This is the only epistle where makikita mo si Paul na sobrang galit na galit siya. Why? Because binabago nila yung mensahe ng gospel. Hindi siya galit dahil yung mga sexual immorality sa loob ng church, walang mga curse words na sinabi si Paul doon. Yung mga sexual immorality dyan, you will be condemned and cursed. Wala kayong makikitang ganon. Pero sa distortion ng message ng gospel, doon yung makikita na sobrang galit na galit si Paul. Why? Because the gospel is central. Pag nagkamali ka dito, mali na lahat yun. Lahat ng Christianity na meron ka. This is how important this is. Kasi sabi dito, sabi niya, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kalooban ni Lord. Diba? Yun yung pinag-usapan natin ng una. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sabi diyan, subalit kami daw, sabi niya, even me, Paul, or isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Sabi niya, parusahan nawa siya ng Diyos. Wow! At ang malupit dito, 2 beses niya sinabi yun, hindi lang isa. Sabi niya, sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap ninyo. Tayong lahat dito na nasa church, we need to be clear on the gospel because if not, this is a pronouncement of Paul to people na nagpipreach ng maling gospel. This is hard to swallow. Maraming problem ang mga churches ng time ni Paul, pero the distortion of the gospel is the only time he is this furious. The galit niya is over the top. Ang meron ng mga churches ngayon is a distorted gospel and unbelievers and believers alike continuously listening to it. Ito yung problem natin. We need to make the message clear. The gospel is not. Ito po, lagi ko naririnig to sa mga follower na ni Jesus.
Tanggapin mo si Lord being Lord and Savior. Tapos na. Ayun na yung message. Talikuran mo na ang kasalanan at bumalik sa Panginoon. Hindi po yun gospel. Number 3, totoo ang impyerno. Magbago ka na, piliin ang langit. Hindi rin po yan gospel. Isama mo si Lord sa buhay mo para maging successful ka. Hindi rin po yan gospel. That's a false gospel from the pit of hell. Lumapit ka sa Diyos upang mapagaling ang lahat ng sakit mo. Hindi rin po yan gospel. That is not the gospel. And this is what Paul is condemning dun sa Galatians chapter 1. The gospel is not something na kailangan mong gawin, something na pwedeng maging tayo. Kasi, be the gospel. No! You cannot be the gospel. If you can be the gospel, there is no need for the gospel. Bakit pa kailangan ng good news kung kaya mo naman pala maging good news? Kung kaya ko pala maging good news sa ibang tao, I cannot be the good news. I cannot be the gospel for other people. The gospel itself is independently powerful as it is. Hindi kailangan ng tulong ng gospel. Hindi kailangan ng tulong natin ng gospel. The gospel itself is powerful. Ang sinabi ng Bible? The gospel is the power of God unto salvation. To save sinners like any one of us. The gospel is not being good, being moral, being religious person, or about transformation. I just want to make it clear. The gospel is not about transformation. Kahit gaano pa kaganda yung transformation na yon. Hindi gospel yung transformation. Transformation can be a fruit of the gospel, but transformation is not the gospel. Yung pagbabago po ng buhay, prutas po yun ng gospel, pero hindi po siya yung gospel. The gospel is a news that something has happened. Kasi alam nyo, sa ibang bansa, may mga tinatawag na social gospel. Na it's about ayusin natin yung social order ng Pasig. Ayusin natin yung buhay ng mga tao. It's about social justice. Pero hindi po yun yung gospel. And that gospel cannot save anyone. Ano po ginagawa nun? Nagpo-produce ng mas marami pang pariseyo. Promising to give health, wealth, good life. Hindi po din yung gospel. A command or an evidence. On the Reformation time, isa sa pinaka-bino-voice out nila is the distinction between the law and the gospel. The law cannot be the gospel, nor the gospel can be a law. No. Sabi ni Martin Luther, yung pag-confuse sa law saka sa gospel, that is the art of the devil. Kasi ginagawa ng devil na yung commandments, ginagawa niyang gospel. Pero sinasabi ng Bible, the gospel and the law are two different topics. The law cannot save a sinner, but the gospel can save sinners. The law cannot produce obedience, only the gospel can produce obedience. Di ba, paulit-ulit nating sinasabi, kahit anong sabihin mo dyan sa anak mo na yan, na ganito, dapat ginagawa mo. Di ba, paulit-ulit pa rin yung ginagawa? Because the command itself doesn't have the power para baguhin yung puso ng isang makasalanan. Only the gospel of Jesus Christ can change the heart of a sinner. Ito pa yung isa. It's not your life, nor your testimony of how God changes you. Hindi ko po ini-invalidate lahat ng testimony natin sa harapan. Pero I just wanna make this clear, na yung testimony po natin dito is not the gospel.
yung kwento po na binago ng Diyos yung buhay natin is not the gospel. Hindi po yun yung gospel. Kaya po, when we share to unbelievers, tapos ang sinishare lang natin is, binago ni Lord yung buhay ko. Ganito yung nangyari, dati akong lasinggero, hindi na ako lasinggero. Alam niyo po, lalo lang kayong kinokondem ng unbeliever na yun. Bakit? Anong gagawin niya? Titignan niya ngayon yung buhay mo kung totoo yung sinabi mo. Sabi mo ganito binago ka na, ganyan. Tinitignan ka ngayon, wait, parang wala nangyari Ganun pa rin. Kasi po, mali yung message na binigay natin. Our testimonies are good, pero if you don't preach the gospel to the person, ang ginawa mo lang is binigyan mo lang siya ng way para i-judge ka. Napansin niyo po ba yan? Ayun yung napansin ko. When I still in college, ganun ako mag-preach. Dati akong ganito, binago ako ng Diyos. Anong ginawa ko? Nagbigay ako ng standard sa tao na sila mismo ang pupukpok sa akin kapag mali yung ginawa ko. Pero bakit? Because I don't preach the gospel. I just preach na dati akong ganito, hindi na ako ganun ngayon. Ang sasabihin sa'yo nung sineran mo, totoo ba? Hindi po yan gospel. Wala pong gospel sa kahit ano po dyan. And you need to be clear about the gospel. Huwag tayong magulat kung ang mga tao sa paligid natin hindi pa rin nariligtas dahil maybe we are not preaching the right message. May tinanong ako sabi ko, ano yung gospel? The Bible. The Bible is the very words of God. The Bible is not the gospel. The gospel message is the story about Jesus Christ. Mamaya i-explain natin. Hindi pa rin naliligtas, maybe we are not preaching the right message. Tanging ang tunay na gospel lamang ang makakapagligtas sa anumang iba pang mensahe maliban sa gospel ay walang anumang kapangyarihan para baguhin ang puso ng makasalanan. Kahit ano po sabihin natin na magbago ka na, hindi po nun kayang baguhin ang puso ng kahit sino. Diba? At diba lagi ko din sinasabi, the more na sinasabi mo kung ano yung kailangan gawin ng mga tao, the more that they will rebel against it. Bakit? Because our hearts doesn't want to get a command nang galing sa ibang tao. Diba? Sino dito gusto lagi inuutusan? That's what we do when we preach a commandment, not the gospel. Lalo lang sila nagiging furious sa'yo. The more they want to rebel. Parang sinasabi nila, sino ka para utusan ako? Nagawin niyang mga bagay na yan. Diba? Ayun yung puso natin. Kaya the more na sinasabi mo sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin, the more na nagre-rebelde sila patungo sa'yo. Because you're preaching not a gospel. Hindi gospel. What is the gospel? So ano ngayon yung gospel? What is the real gospel that the Bible is preaching or teaching us when we read it? Okay. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos hindi sa pamamagitan ng kahusayan, ng pananalita or malawak na karunungan, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. This is the centrality of the gospel. Sabi ni Paul, I will not preach philosophy, psychology, or kung anumang mga therapy, or kung ano-ano mga message.
hindi ko ipipreach yun. Wala akong ibang bagay na sasabihin sa inyo continuously but this message. Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Sa English, pag binasa nyo sa English yung 2 Corinthians 2:3, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Sabi ni Paul, I only have one message every time I preach. And that is Jesus Christ and Him crucified because ayun ang kailangan ng sanlibutan. Walang ibang kailangan ng sanlibutan kundi the message of the gospel. That's why sa Youth Live, week in, week out, we preach the gospel to the young believers. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. The gospel is central. It is the whole storyline of the Bible from Genesis to Revelation. Alam nyo po nagiging problem? Marami nagbabasa ng Bible pero they don't know the storyline. Hindi nila alam na yung Bible from Genesis to Revelation is one story of one person from, saan po nagsimula yung Bible? From creation, fall, redemption, and then restoration. Ayun yung plotline ng Bible. Creation, fall, redemption, restoration. Yung second coming ni Jesus. Kaya po, pag binabasa natin yung Bible, dapat ganun yung context natin. Now, when you read the Bible, you remember the creation, fall, redemption, restoration. Para po, pag binasa natin siya, binabasa natin siya in its whole context para mas makita natin yung lalim niya. Kasi po, ang nagiging problem sa atin, binabasa lang natin yung Bible pero we don't know its whole context. Diba po, sinasabi namin, pag nagbasa kayo, basahin nyo rin yung mga nauna. Alamin nyo yung buong context ng isang libro para po mas maintindihan. Tama po yon, pero meron pa pong isa pang susunod doon kung gusto nyo pong palalimin yung pag-aaral nyo. Yung buong context ng libro, context ng chapter, and then yung context ng buong Bible. So, ganun po binabasa yung Bible. 3 context po. Based on the chapter, based on the whole book of that isang book na yon, and then based on the whole storyline ng Bible. So, 3 context po yung tinitignan. Para po mas lumalim yung understanding natin sa sinasabi or itinuturo ng Bible. Composition of biblical gospel. Ano nga ba yung, what is this composed of? Yan. So, natutuwa ako, 22 minutes and ay patapos na. Usually, pag nandito na ako, 10 minutes na lang eh. Number 1, you need to understand that the gospel is good news. Okay? This is not good advice. This is an announcement. 'Di ba? Pagka may news, it's a proclamation of something that has happened already. Sa atin 2,000 years ago. So from the original language, Godspell ang ibig sabihin. Which means good news or glad tidings. Saan nyo makikita yan? Di ba yung angel? Sabi niya, that this son will bring glad tidings to the whole world. Kaya sinasabi na, joy unspeakable joy. Because that's what the gospel is all about. That's what Christmas is all about. This is about a news. A pronouncement, an announcement. Derived from the Greek word, evangelion, which means good, and angelion means news. Good news. Sana po, pag narinig natin, pag tinanong kayo, ano yung gospel? It's good news. Hindi po, what is the gospel? The Bible. Sana po, hindi ko po marinig yun. Pag nagtanong po ako. Ryzen, what is the gospel? Kuya Raymart, good news. Oh, grabe. 500. Papaquiz tayo. Good news. Okay, that's the first one. Follower of Jesus must be good news specialist and we must be known for it. Ito ang tanong ko sa inyo.
Kapag ka pumunta ba ako, ayan, tanong ni Pastor Rodel yan kapag ka pumunta ba ako sa neighborhood nyo, tinanong ko yung mga tao doon, are they known you for the gospel? Tumaltik yung lawik. Do they know you for the gospel? Or do they know you for something else? Baka sinasabi, si Edrin, I never heard about the gospel. Try nyo po i-meter yun. Do people know you for the gospel? Or sinasabi lang nila na, ayan, yabang yan, kala mo mabuti. Kala mo bait Church lagi, ganyan. Ayun yung lagi nating naririnig sa kanila. Kapag chinichismis na tayo. Are they hearing the gospel? Alam niyo po, isa sa mga goal ko, sabi ko nga sa mga youth livers, kapag narinig nila yung pangalan mo, are they talking about good works or are they talking about the Savior? Isa lang ang goal ko. Ako, pag namatay ako, sino yung Raymart na yan? Yung tao na yan, he keeps on proclaiming the gospel. Wala siyang ibang ginawa. I don't care about a house or ang ganda ng trabaho niyan or something. I don't care about those. Are you known for the message of the gospel? Are you known for preaching something other than the gospel? I still remember, may pinapanood akong K-drama. Sa K-drama na yun, may Satan. Kasi mga demonyo, pagka sinasama dun sa Bible study, natatawa ko anyway. So, natatawa ko dun sa babae kasi kahit ilang beses na sila nag-meet, I never heard the gospel to that woman. Diba? Even sa pelikula, hindi nila alam kung ano yung gospel. Nakakatawa. Pero, Korean drama kasi. Anyway. The gospel reveals the sinfulness of man. Ito yung unang ginagawa ng gospel. Nire-reveal niya yung kasalanan. Diba? Kasi, okay. Eto, basahin, di ba, binabasa natin yung mga New Testament epistle ngayon, dun sa Bible reading. Pansinin nyo yung kung paano kinocompose yung buong libro. First 1 to 3 chapters, it's always the gospel. Wala kayong ibang makikita doon. Commands always follows. Usually, sa Ephesians, yung mga commandments yan, makikita mo na chapter 4 or 5. Pero, yung kalahati, it's always about the gospel. Ayun yung makikita nyo sobrang amazing pag binasa nyo yung mga New Testament na libro. Always the gospel and then, ipapakita kung ano yung mga commands. And then, sabi niya, noong unay, sabi niya, patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid at spirito na nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, ang sinasabi ng Bible is that you are sinful sa puso mo. Tapos, at the same time, yung mundo, kinokontrol ka. And at the same time, si Satan is have you on the neck. You are following the course of this world. You are following the commands of Satan at sinusunod mo kung ano yung gusto ng laman mo. Ayun yung sinasabi ng Bible. When you preach the gospel, you tell that to person. You know what? When pag nagpipreach ako, sabihin ko, alam mo, yung nyari nyo na ang ginagawa kasi pag minsan may mga kinikwento silang mga masasama ugali. Para makakonek ako sa kanila, sasabihin ko, actually, napansin ko rin yung sarili ko, ganyan ako most of the time. Nagiging entry point ko ngayon yun. Alam mo ba, ganun ka din? No, biglang alam mo ba, ganun ka din? Ako ganun ako. Ganun ka din. Lahat tayo ganun. Biglang, nagulat na yung parang nagpipreach na ako kasi makasalanan ka. Pero makasalanan din ako. Diba? Nagiging entry point ko yun pag merong pinagchichismisan. Kuwari din, pag may nagkikwento sa akin, kuwari yung boss ko, sabihin niya,
Alam mo, minsan ang sobrang yabang ko. Kasi lagi kong bino-voice out yung daming achievement, lalo mid-year, di ba, year-end, di ba? Ang yayabang ng mga achievements, ganyan, no? Tapos kapag in-scorean ng 1, iyak, di ba? Di ba? Ang dami nagreklamo. Anyway, so ING related yan. Ayun yung nagiging entry point ko. Sabihin ko sa kanila, actually, napapansin ko rin yung puso ko, ganun. Doon ako papasok ngayon. Kaya po tayo pong mga follower ni Jesus, ang advice ko po sa inyo is una nating makita yung kasalanan natin more than the sin of unbelievers. Ito pa po, kung merong kailangan ng gospel, hindi po yung unbelievers. Alam niyo po kung sino? Tayo pong mga believers. Ayan po yung understanding ng mga Christian na yung gospel para sa mga unbelievers yan. Hindi. The gospel is for the believers first and then to unbelievers. Kasi we need to be mended by the gospel so that when we preach the gospel, magiging totoo siya. Bakit? Una ka nang ni-repair. Puso mo muna yung ni-repair. Ang totoo, tayo rin ay namuhay ayon sa magnanasa sa ating laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ito pa po gusto ko makita nyo. Lahat po ng New Testament letters are sent to the churches, hindi po sa unbelievers. Pero you will keep on seeing Paul preaching the gospel to believers because he keeps on reminding them of the gospel. Okay? Una, it reveals sinfulness of man. Number 2, the gospel announces that sinners can be forgiven by Jesus' death. Verse muna, baka sabihin wala sa Bible Anyway. Kayong dating patay dahil sa kanina Ephesians, Colossians naman. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, pinatawad niya ang ating makasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin. Pinawi ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipinako siya sa krus. Pinatawad niya ang lahat ng ating makasalanan at pinawalang bisa. Pinatawad niya. Number 1, reveals sin. He forgives it through the gospel. Kaya minsan pag may conversation, di ni-reveal ko na, ako ganyan din. Actually, ikaw din, napapansin kita Ganyan no? Tapos parang the more na kinikwento mo, the more na, alam mo, the reason why I go to church is because nakikita ko how sinful I am. At nakita ko yung pangangailangan ko dun sa constant forgiveness na nagbinibigay sa akin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi yung trabaho ko, kaya ba akong patawarin yan pag nag-fail ako? Hindi Sometimes, your husband or your spouse, can they forgive you when you cheat to them? Hindi rin You know who can forgive you fully? Si Jesus lang ang kayang gumawa nun. Siya lang ang kayang magpatawad ng hindi niya ulit ipapaalala sa'yo kung ano yung ginawa mo last summer. Di ba nakapasok ka na? I know what you did last summer. Di ba? And then, number 3, the gospel declares that sinners will be declared righteous because of the passive and active obedience of Christ. Passive and active obedience of Christ. Okay, ito yung sa pinaka-paborito kong mga verses sa Bible. Romans 3:21-22. Ito yung kasunod. Ito yung bago, yung paborito nating verse na all have sinned and fallen short to the glory of God. Ngunit, ngayon, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Paano daw ginagawang matuwid ng Diyos ang isang makasalanan? Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, pagsunod sa kautusan,
bagaman ang kautusan at ang mga propeta ay nagpapatotoo tungkol dito. Sabi niya, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kanino? Sa good works? Sa ginagawa nila sa church? Sa pananampalataya kay Kristo. Sa lahat ng mga tao na nanampalataya kay Kristo, tinatawag kayong matuwid ng Diyos. Sino yon? Taas ang kamay. Tayong lahat yun. Tayong lahat na nanampalataya kay Kristo, tinawag tayong matuwid sa harap ng Diyos. Dahil ba sumusunod tayo sa Kanya? Hindi po. Sinabi dyan, ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Saan po nanggagaling yon? Di ba, naalala niyo yung sinabi ni Jesus, huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. God didn't broke the law, sabi ni Stephen Furtick. Hindi po totoo yon. Dahil ang sinasabi ng Bible na parito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, yung mga utusan, kundi para tuparin, i-fulfill, sundin, perfectly obedient sa harap ng Diyos. Para saan? Para lahat ng mga makasalanan na mananampalataya kay Jesus will be declared na matuwid sa harapan niya. Bakit? Meron tayong Savior na nag-obey perfectly sa lahat ng kautusan ng Diyos. Clear po? Kaya tayo naging matuwid sa harap ng Diyos dahil meron tayong Savior na naging matuwid sa harapan ng Diyos perfectly. Para saan? Sa atin. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo. Ang laban na to. Diba? Itong laban na to ay para sa'yo. Okay? So, in a nutshell, the gospel is good news about dahil sa pag-ibig ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, ang tao ay naghimagsik laban sa Kanya. Tinatagalog ko kay ChatGPT, ito yung in-English ko kagabi. Ang ganda ng pagkaagawa niya. Nagkatawang tao ang Diyos kay Jesus upang mamatay. Ano yung essence doon? Pag-ibig bilang kabayaran at kapatawaran sa kasalanan ng tao. Trying hard ako mag-Tagalog, di ba? Sabi kasi ni Pastor Rodel, English daw eh. Sabi, Tagalogin natin, di ba? Para mas naiintindihan. Hindi, pero legit, maganda na naiintindihan yung Tagalog. Ang Diyos kay Jesus ay namuhay ng perpektong buhay para sa pagpapawalang sala. What is it about? It's about acceptance and approval ng makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Ayun ang sinasabi na, hindi, mamaya ko pa pala explain, nandiyan pala sa presentation. Is this a message na naaalaan na ng tao kapag narinig nila pangalan mo? Are they hear about sin, forgiveness, and then yung magiging matuwid ka kapag nanampalataya ka kay Jesus? Are they hearing that message too? Ayun ba yung naririnig na ng message? Medyo complex yun. O sige, ganito na lang. Pag narinig ko ba yung word na jello, bumawi no? Kanina pa siya nagsasalita. Ako naman. Nalimutan niyang nasa akin ng mic. De, joke lang. When I hear the name Jello, am I hearing about forgiveness? Gcash ang naaalala ko. Ito po, ang challenge sa ating lahat po na nandito. Kapag ka po ba narinig ng ibang tao yung pangalan natin, are they hearing about forgiveness of sins? Or are they hearing about something else? Alam nyo po, when people know you dahil sa pagpapatawad ng kasalanan natin through Jesus Christ, they will come to you. Hindi nyo po sila kailangang lapitan. Pero if they just know you, makasalanan kayong lahat, mapupunta kayo ng impyerno, they will run. Diba? If people constantly hear, okay, kailangan mo na magbago, ganyan. They will run. They will run away.
Pero when they hear your name, wari, Mama Sel, I always hear about forgiveness. I always hear about the love of God in Jesus. Yes, I hear sin. Pero I also hear forgiveness at yung justification by faith. Ayun po yung tawag doon sa isa. Justification by faith. Na yung makasalanan, ginawang matuwid ng Diyos dahil nanampalataya yung makasalanan na yun kay Jesucristo. That sinners is also forgiven dahil nanampalataya sila sa ginawa ni Jesus. Last time, pag narinig po ba ang pangalan natin ng ibang tao, are they hearing about the forgiveness of Jesus? If not, meron po tayong malaking problema. If LPCF will be known about, we must be known about Jesus' forgiveness. Dahil alam niyo po, people, alam nila na makasalanan sila. Ang problem lang is that, where can they find forgiveness and hope? That's the problem now. Kaya po yung constantly nire-remind natin sila ng kasalanan nila, pero we don't preach yung ginawa ni Jesus sa cross, they will run away. They will run away. What the gospel solves? 3 minutes na lang ako. Number 1, ano ba sinosolve ng gospel? Number 1, longings of the human heart. Ito na, I want to be personal here para mas mag-bring home. Kasi kanina pa niya tinatanong, ano ngayon? Diba? Sabi ng ChatGPT, based sa studies, sabi ni ChatGPT, based sa studies, a lack of love and connection can cause loneliness. Sino po dito hindi na nagiging malungkot? Alam niyo po ba that even in your marriage, you can be lonely. You can feel alone. I know, hindi lang yun sa akin. It's also in the families. Okay? Alam nyo, kahit gaano kayo karaming pamilya, you can still feel alone. Because of lack of love. Alam nyo po ba problema ng mundo? The problem of this world is that we have a shortage of love. Hindi po pera kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao is pag-ibig. There is a shortage of love. Alam nyo po, maraming mga hindi reported na mga suicide reports na hindi natin nakikita sa balita, pero for sure, marami pong nangyayaring ganun. Why? It's because of lack of love. Depression and anxiety and stress, those things are real. Decrease in self-esteem, increase in negative self-criticism, may even develop harmful thoughts about their relationship and future interaction. Kaya minsan yung mga bata, harsh sila because they don't feel love. Kaya po minsan din yung mga tao sa loob ng church, harsh, and hindi nyo makikita yung Christian virtue is because they don't feel love. Wala pong pag-ibig na nararamdaman sa puso nila. Ito po yung ito pa yung isang problema eh. Hindi po ibig sabihin na ibibigay natin yung gusto ng mga anak natin they feel love. Far from the truth. Love is more than that. Diba? Diba yung 5 love languages? Time, gift, words of affirmation, physical touch, and acts of service. Kailangan po nating tamaan yung mga yon. Kasi, sabi ni Gary Chapman, diba, if you have an empty love tank, most likely, you will be harsh to other people as well. Sinasabi ni Gary Chapman, if our heart or our love tank is empty, ang possibility is that magiging harsh din tayo towards other people dahil hindi natin nararamdaman yung pag-ibig. So, anong sinosolve ng gospel? The gospel solves the shortage of love. Why? Because yung sacrificial death ni Jesus Christ is about God demonstrating His love towards sinners. Kaya nga sinabi ni D.A. Carson, yung isang theologian, kung ang kailangan ng mundo is just a political power or another Trump
another Bongbong Marcos, hindi na po kailangan si Jesus. Pero dahil hindi ayun ang problema ng mundo, we need a Savior. We need a Savior na magde-demonstrate ng pag-ibig ng Diyos. The reason why Jesus came is because the love of God will be manifested and embodied sa buhay ni Jesus. Na makikita ng lahat ng tao yung demonstration ng pag-ibig niya dahil yung Diyos na meron tayo ay hindi na natili sa trono niya at bumaba dito sa mundo para ipakita yung pag-ibig niya face-to-face personal sa'yo. Ipinakita niya kung ano yung tunay na laman ng puso niya. Na ang tunay na laman ng puso niya is ipakita yung pag-ibig niya sa mga taong makasalanan na walang kayang ibigay na something pabalik sa kanya. Ayun po yun. Kaya po yung mga kabataan, marami po sa kanila, they don't feel loved. At even po sa ating mga matatanda na alam po natin yan. We can be lonely at times. We can feel unloved at times. That's why, kaya sinasabi natin na si Jesus lang ang tunay na nagmahal sa atin because people will keep on disappointing us dahil hindi nila kayang maging Jesus. Jesus is only Jesus at walang kayang pumantay sa pag-ibig niya that even our spousal love cannot give it to us because yung pag-ibig ng Diyos is a different kind of love na hindi kayang ibigay ng mundo nito because this is a love na galing sa universe na bumaba dito sa mundo na to. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, unang namatay si Kristo para sa ating noong tayo ay makasalanan pa. This is where He is coming from. Na yung pag-ibig na to, wala tong pinipili. It's either maitim ka, maputi ka, mabantot ka, wala kang kayang ibigay sa kanya, mayaman ka, mahirap ka, may trabaho ka, o wala kang trabaho. Kahit sino ka, He loves you. Another problem, we have love. The other thing is a lack of acceptance. Feeling of loneliness, isolation, and rejection. Alam mo ba, isa sa pinakamahirap na emotion ngayon is the feeling of rejection. I still remember the first time I was rejected nung nanligaw ako. Naaalala ko pa rin yun. Diba, Edre? Diyo ko lang. Biglang gano'n. Bakit? Nasa akin yung spotlight, ililipat ko. I still remember that feeling when someone rejects me. And even sa loob ng church, di ba, Tatay Ed, pag hindi mo napansin, they feel rejected. Simpleng hindi lang, kasi malabo na mata ni Tatay. Nasa kabilang street ka, kumakaway ka, sa tingin mo kita ka. Anyway. We have a problem of acceptance. Alam niyo po, when you hear stories of those kids, you will see their problem. Malaki yung problem nila ng acceptance. They want to be accepted. Na sometimes yung mga nanay at tatay nila, they always compare them to other anak. Alam niyo po ba, every time you compare your son to your daughter, sa kabilang daughter, they will feel rejected. At alam niyo po yun, hindi yun basta-basta. That is a big problem right now. Because people, they don't feel loved, they don't feel accepted, and they don't feel they belong. Maraming mga tao ang umaalis ng church. Bakit po? Ano po laging naririnig? Hindi ako belong. If we don't make the gospel something that is real to each and every one of us, alam niyo po kung ano mangyayari? People will not feel belong sa church natin. Ayan po, yung Jesus, yung ginawa ni Jesus, na passive obedience. Saan nyo po makikita yung passive obedience? Romans 5:19. Sapagkat naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami din ang napawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino yun? Si Jesus. Napawalang sala. So, ibig sabihin, dahil wala kang kasalanan, sinasabi ng Diyos, bumalik ka na sa presensya ko dahil malinis ka ng muli.
tatanggapin kita ng buo dahil nilinis na kitang muli. It's about acceptance. Hindi lang po problema ng youth yon, problema yon ng mga co-workers mo, kaya maraming nag-cheat, kaya maraming mga tao na nawawala sa landas nila because they don't feel they belong. And they don't know where to turn to. At sana po, yung church natin is the first thing that people be reminded of when they want to be accepted. Tanong ko po sa ating lahat, kapag yung church po ba natin, ito po ba yung unang naaalala ng tao when they feel rejected? When they feel lonely? Is it the first place na naaalala nila, na pupuntahan nila? Or is it the last place na pupuntahan nila? His obedience to the Father's will in every moment of his life, from his birth to his ascension, by living a perfect life, he earned righteousness on behalf of sinners, offering it as a gift to those who place their faith in him. Dahil nanampalataya tayo kay Jesus, yung kabay ng Panginoon, ganyan po, he is big. Come! Run to me! Hindi mo kailangan mag-pretend. And last thing, it's about when feel invalidated, may experience feeling of loneliness. Pansin nyo, iisa sila, yung love acceptance saka yung invalidation, loneliness ang laging bunga. Worthlessness and confusion, which can erode their mental health over time. Tapos ang laging ending, depression tsaka anxiety. Often live to disconnection from oneself of self-worth. Kaya mapapansin nyo yung mga nagdi-disconnect, alam ko na kaagad yun. Pagka yung mga ayaw na umattend, alam ko na kaagad yun. That is your first step to pitfall. Pag lumayo ka sa church, tapos na, doon na nag-i-start yung downward spiral ng journey mo with God. Active obedience naman. Sa kanyang pagkamatay, actually baliktad eh. Hindi, tama pala, active. Ang kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. The passive baliktad. So, yung passive is the atoning work, sacrifice of Jesus Christ when He bore the penalty of our sin. Yung active, it's the every moment ng life ni Jesus na nag-o-obey siya kay God the Father. Diba? Yung 33 years niya, bakit kailangan niya mamuhay for 33 years? Because He is obeying the will of God each and every day dahil nagkatawang tao siya. Dahil yung bagay na hindi natin kayang gawin, siya yung gumawa. Why? It's for our approval. That every time na nakikita tayo ng Diyos, we are accepted, but at the same time, we are validated. Bakit? It's because it's as if we are obeying God each and every moment of our lives. Bakit? Dahil nag-obey si Jesus each and every day of His life nung nandito pa siya sa mundo na ito. That's what we call active obedience of Christ. Pero yung atoning work niya, yung propitiation niya, yung pag-substitute niya doon sa cross, is the passive obedience. Dahil He took on yung place natin bilang makasalanan na dapat tumanggap sa puot at galit ng Diyos, pero siya yung sumalo. That's what we call passive obedience. Sorry, nagkabaliktad po. How do we practically share the gospel? Tapos na po ako. Enhance your understanding of the gospel by reading your Bibles. That's one. Number 2, find opportunities to listen to people's stories and struggles. If you want to share the gospel, isa po lagi ko sinasabi sa mga kabataan, una tayong makinig. Una tayong umupo, una tayong makinig, una tayong tumingin sa mata ng mga tao every time they tell us what their stories. Bakit? Ayun yung pinakamalapit natin na entry point para ipasok yung message ng gospel. Look for keywords in every conversation. Lack of love, lack of acceptance, or lack of validation. I still remember yung girlfriend ni Kevin. Dito siya. Sabi ko, tingnan natin kung ano yung pwede kong pasukan para ma-share ko yung gospel sa kanya.
I still remember about psychology yung pinag-uusapan namin. And nung time na pumasok na yung love tsaka acceptance, dahil naipasok ko, pinasok ko na yung gospel. Alam mo ba, that there is an acceptance na hindi conditional? At alam mo rin ba na merong pag-ibig na hindi conditional, na hindi nakabase sa kung ano yung ginagawa mo? Na meron din pag-ibig na hindi nakabase kung ano yung ginagawa mo, at meron ding validation at approval na hindi rin based sa kung ano yung ginagawa mo. Because this world always operate in that. Ganyan po ako laging pumasok. Lagi kong ipinapakita sa tao na pag sa trabaho ka, how are you being evaluated by your boss? Through performance. Sa relationship mo, how are you being evaluated? Through performance. How are you being accepted by an employer? Through performance. Lahat performance-based. Pero yung message of the gospel is not performance-based dahil merong nag-perform on our behalf at hindi tayo yon. We have a Savior in Jesus Christ na nag-perform. Ginawa niya yung life, yung death, tsaka yung resurrection niya are a complete work na nagbigay ng love, acceptance, approval sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, even though makasalanan silang lahat. And this is the gospel we preach to sinners, sa lahat ng mga unbelievers. Why? Because this is the deepest longings of their heart na kailangang mapunan. Mapupunan lang yon by the preaching of the gospel of Jesus Christ according to what the Bible is telling us. That's the end. Thank you, Lord. Let's pray. Marami pong salamat, Panginoon, for allowing us, Lord, to see and savor the beauty of your Son. Patuloy ka mag-speak sa amin even after the service. Ipakita mo sa amin, Panginoon, yung lawak ng pag-ibig mo. Yung lawak ng pagtanggap mo sa amin. Yung lawak ng validation mo, yung approval mo sa amin, Panginoon. You know how hard yung buhay dito sa mundo because everything is based on performance. Nakakapagod. It's tiring, Lord. Our bosses are tiring. Our families are tiring, Lord. Yung friends namin are tiring because we are being evaluated by our performance. We are being evaluated, Panginoon, lahat ng bagay na ginagawa namin for them. But remind us, Panginoon, that there is a place where we can go, where we are not being validated by our performance, Panginoon. That by believing in Jesus Christ, Panginoon, we can be loved, we can be accepted, and we can be approved. Kahit wala kami dala-dala sa kamay namin, Panginoon. Sinabi nga rin, Panginoon, ng isang theologian, that the only thing that we contribute to our salvation is the sin that makes it necessary, Panginoon. Wala kaming ibang dala, Panginoon, upang ma-receive ang love, acceptance, and approval mo, kundi yung aming mga kasalanan, Panginoon. Remind us, Panginoon, how lowly your heart is, Panginoon. That your heart is towards sinners. That your heart is towards your sons and daughters, Panginoon. Na yung puso mo wants to give us love. Yung puso mo wants to give us hope, wants to give us forgiveness, wants to give us acceptance. That everything, Panginoon, can be found in you. Na yung mundo na to na hindi niya kayang ibigay sa amin can only be found in you. And you are our true spouse. You are our true boyfriend, Panginoon. Patuloy mong yakapin kami. Parana sa amin yung halik mo, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, that every time we turn away, you run towards us in love. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen.